I see. The decision already of DBP to cancel the loan. Actually, sir, we're in the process of canceling the loan. Kinumpirma na nga ni Congressman Acop sa DBP na kansilado na ang 950 million loan ni Mayor Tumang matapos isiwalat lahat ng revelasyon at anomalya ay umatras na nga ang DBP sa pakikipag-negotiate sa kampo ni Mayor Tumang. Ayon kay Congressman Acop at Congressman Marcoleta, safe na ang pera ng taong bayan sa kamay ng kurap na politiko. Buti na lang at napigilan nila ito dahil halos 1 bilyon din ang mawawala sa pondo ng taong bayan. Ang mga kurap daw na politiko ay lalong nagpapakayaman habang ang mga ordinaryong Pilipino na isang kahig at isang tuka ay lalong naghihirap sa sobrang mahal ng mga bilihin. Thank you, Comsec. Hindi ko narinig yung sagot nyo, madam eh. Yes. Yes, thank you. Apa, ulitin ko yung tanong ko. Ano po? Are you aware of this requirement under the local government code prior to entering into the loan agreement with the municipality of Mexico, Pampanga? Yes, Your Honor. You're aware of it? Is it a sine qua non requirement prior to securing the loan? Required ba ito bago ma-secure yung loan? Yes or no? No, Your Honor. I beg your pardon? No, Your Honor. So hindi nyo hinihiling yung ratification ng Sangguniang Panlalawigan doon sa Sangguniang Bayan Resolution kung magko-contract ng loan, yung resolution na yun? Your Honor, I'm just confused with the question. We're aware of that, Your Honor. Yes, but Yes. But the 30 days. condition ba yun na hindi ba requirement yun prior to securing the loan? Yung ratification ng Sangguniang Panlalawigan? Actually, Your Honor, it's a pre-release requirement. I beg your pardon? It's a pre-release requirement, Your Honor. Pre, Yes, Pre. Your Honor. kailan yung pre-release? After the LGU has submitted all the documents like the validated ordinance. So definitely, Your Honor, we cannot release until the validated ordinance. Ordinance by the Yes, sir. Sangguniang Panlalawigan. Yes, So it sir. is a condition sine qua non. Bago ma-release yun. In-approve nyo yung loan, pwede yon. Yes, Your Honor. Pero sa release ng pondo, hindi po pwede. Cannot be, Your Kung Honor. wala yon. Yes, Your So Honor. now, what is the status of the loan now? DBP, please reply. Your Honor, if I may be recognized, we are in the process of canceling the loan because of the material information elicited by the House of Representatives, a Committee on Public Accounts, in the series of weekly briefings which the bank has been invited as resource speaker, and considering that material informations during this public hearing were revealed po, and this would sufficiently this would sufficiently form of a legal basis for a major material change in the circumstance, and the bank now is unilaterally canceling its commitment, sir, because of this material information, and this is due to the exercise of prudence and sound banking practices, which we should preserve the funds of the bank, the precious funds of the bank. So, Madam, it is the decision already of DBP to cancel the loan. Actually, sir, we're in the process of canceling the loan. Yeah, but that is Yes. that is the direction you're Yes. going to undertake. Yes, Your Honor. After all these material information that were revealed
That's the reason. This is already a sufficient basis, Your Honor. Now, yun pong mga may-ari ng lupa, nandito po ba kayo? Miss Pangilinan is present, but Mr. Eddie is not present today. And he was issued a while ago, subpoena. This referendum to be present next year. Madam, kayo po ba ay nabayaran na fully? Yes, Your Honor. Yes. And may I ask, yung municipal treasurer or budget officer? The budget officer and the treasurer is requested to please sit in front. Madam, were you the one who released the payment for the full payment of the lot? No, Your Honor, it's our previous municipal treasurer. So, pero in your records, nabayaran po sila ng fully Yes, Your Honor. from your appropriations. Yes, Your Honor. Bakit po kaya naglo-loan pa kayo kung kaya nyo naman pala bayaran sa appropriations ninyo? Your Honor, ang binayaran lang po namin yung loteng na kung saan nagkaroon po kami ng continuing appropriation. Pakiulit ngayon. Yun pong sinasabing yung binili po namin na lote, binayaran po namin yon galing po dun sa pondo naming continuing appropriation sa land. Yes. Yun naman ang sagot mo sa akin kanina, di ba? Yes po. Di ba? So nabayaran sila ng full. Eh kung kaya nyong bayaran yung mga lote, bakit naglo-loan pa po ang Mexico Pampanga? It's for the loan of the construction of the municipal building, sir. Hindi pambili ng lote. Hindi po. Sabi lang kanina ni ex-vice mayor, pambili ng lote yung purpose. Your Honor. Yun ang mga tanong ko kanina At Opo. sagot ni ex-vice mayor, para sa lote. Hindi ko Your alam kung sino ang I'm nagsasabi ng totoo sa inyo. Sorry po. Your Honor, yun pong kasama dun sa loan is yung parking space po ng magiging site po ng convention center. Galing mong palusot, madam. You're buying a property for the parking space Convention. as Yung- part of the loan agreement. Convention, I'm Hindi. sorry, Your Honor. Diretso lang, you're buying a land, parcel of land for the parking space, and that is included in the MOA with DBP. Yes po. Oh. Kasama po yung convention Ayan. center. Hindi nga, ay sinasabi ko lang, tanong ko lang, bibili kayo ng lupa out of that loan. Tama? Yes po. Oh, yun. On record. Bibili pa rin kayo ng lupa at kasama doon sa loan agreement. Yeah. DBP, do you confirm it? Yes. Yes, Your Honor. Thank you. Chairman Ako, please proceed. Yes, Mr. Chair, I will not belabor the issue dahil we got the answer from DBP na hindi na po maaprobahan yung loan. Di po ba? Now, let's... Chair? yung tingin mo lang sa akin parang gusto mo mag-interject. Meron Your akong Honor, meron please. gustong itanong doon sa tanong mo kasi. Please proceed. Mr. Chair, kanina po kasi nung tinatanong yung treasurer ni Congressman Ako, nagsorry nga siya, hindi pala sa savings kundi sa continuing appropriation. Itinama naman niya po, di ba? Nagsimula po sila ng 2016, may pangarap na pa sila na i-transfer lahat ang mga pasilidad nila including the municipal building. At sabi ni ex-Vice Mayor kanina, nag-appropriate pa nga sila tungkol sa lote. Pero yon 2016, 17, 18 hanggang 20 siguro. But hindi naman in-specify, kaya tinatanong ni Congressman ako, in-specify niyo ba kung anong lupa ang bibili niyo? Hindi naman pala nilagay doon.
So, Mr. Chair, kung 2016 pa pala, iniisip na nila na bumili ng lupa para nga sa paglilipat ng kanilang munisipyo at kaugnay ng mga pasilidad, bakit hindi pa nila tinawaran noong pang 2016, 2017 kung sino man yung may-ari ng lupa na yon? Ang may-ari ng lupa, Agapito Bondoc at saka Rivera. Hindi na sana si Mr. Yang ang nakabili noon, direkta na sanang binili ng munisipyo. Siguro nung panahon na yon, baka nabili pa nga siguro ng baka 100 pesos lang kasi binili ni Mr. Yang 300 pesos per square meter. Madam Treasurer, ganun pala yung gusto niyong gawin and you engage in continuing appropriation. Bakit hindi pa kayo nagpakaaga na bilhin yung mga lupa na tinatarget ninyo na paglilipatan ng mga pasilidad at inabot pa kayo ng 2022 na kung saan na-reclassify pa yung mga lote at napamahal nga kayo? Bakit ganun? Please. Your Honor, may I ask the help of our MPDC to answer that particular question? What is MPBC? Municipal Planning. Okay. Let's take a seat. May I be recognized, Your Honor? Have you taken your oath? Not yet. Comsec, please administer the oath of the MPBC. Did you get the query of Congressman Acop? Congressman Marcoleta? Yes, Your Honor. Please answer the query. Apo. Noong po kasing 2019 dahil po nagka-pandemic, wala pa naman pong development doon. Lalo na po yung club namin, na-approve pa lang po ng 2019 yung comprehensive land use plan namin. No? Hindi nga, nag-appropriate na nga yung treasurer kanina. Sasagot niya kay Kong Acop, 2016 pa talagang nag-iisip naman sila na makahanap na nga ng magagamit. Tama naman yung kanyang approach eh. Dahil bibili nga kayo ng lupa na paglilipatan, nagsimula siya ng 2016. Opo, wala pong location po noon, Your Honor. Wala, plano pa lang po. Hindi nga, noong 2019 nga, meron na si Vice Mayor, naka-appropriate na nga eh. Kaya lang, sinabi niya lang lot, pero hindi nga in-specify kung aling lote. Pero kung meron kayong land use plan na natapos 2019, meron po, Your Honor. alam mo, nabibili na kayo ng lupa by 2019. Meron kayong land use eh. Opo, nasa plano po yun. Nasa plano diba po nasa namin. plano nyo na yun? Opo, nasa plano po namin. At nagko-continue na bago pa mag-pandemic. Pandemic kasi 2020 naman eh, di ba? Sa mga kapatid, meron na kayong naipon from 2016, 17, 18, 19, 4 na taon yon. Ang tinatanong ko, bibili naman pala kayo ng lupa at nakalagay nga sa inyong CLUP, bakit hindi pa kayong nakipag-unahan na bumili sa lupa ni Mr. Agapito Bondoc at saka yung Rivera at hinintay pa nyo si Mr. Yang na siya pang bumili at pagkatapos hinintay nyo pang i-reclassify ni Mr. Yang at saka ng mag-asawang Pangilinan bago ninyo binili sa kanila? Yun ang tanong eh. Para kasing merong pagkakaintindihan na naghintayan, nag-speculate kayong lahat na kailangan bago natin bilhin yan nasa pinakamataas na presyo yung lupa bago natin bilhin. Parang hindi naman po tama yung direction ninyo eh. Yun ang tanong. Sorry lang po kung may mga lapses po kami. Yun na nga. Kaya lang, ang sorry dito, tinatanggap namin yun. Ang problema, sabi ng treasurer kanina, sa maliit po naming pera ay nakuha po naming bayaran po yung lupa nung dalawa. Meaning, Mr. Yang at saka ni Pangilinan. Hindi po ko konting pera yun, 80 million po yun eh. Ang sabi ko nga kanina kay Mayor Tumang, kung ginamit niya lang yung eminent domain, nakatipid kayo ng 65 million pesos. Yun po yung gusto kong ipaintindi.
At ako nagpapasalamat. I will take this take advantage of the manifestation made by the officer from the DBP. Earlier, Madam, this representation made a corollary motion recommending the cancellation of the loan of the municipality of Mexico. At salamat po, bago pa po namin pala ma-recommenda, naunahan nyo na kami na inisip nyo na rin po palang kanselahin based on material information that